Isinisi ng Department of Health sa kontrobersya sa Dengvaxia ang pagtaas ng bilang ng kaso ng tigdas sa bansa na ngayon ay nasa 300% na ngayong taon. Ayon sa DOH, resulta ito ng kawalan tiwala ng publiko sa immunization program ng pamahalaan dahil sa issue ng Dengvaxia. Narito ang report ni Aiko Miguel. 367% ang naitalang pagtaas sa kaso ng measles o tigdas sa bansa ngayong taon, kumpara noong 2017. Sa tala ng Department of Health mula January hanggang November 2018, mahigit 17,000 ang naitala nilang measles cases. Ayon kay DOH Secretary Francisco Duque III, lumobo ang kaso ng tigdas sa bansa dahil sa kawalan ng tiwala ng publiko sa immunization program ng pamahalaan dulot ng kontrobersiya sa Dengvaxia. There are certain regions that had been affected by the continuing Dengvaxia issue, the Dengvaxia controversy. There is a significant drop in the confidence of our people in the immunization program of the DOH from 92% to measly 33%. Oh, laki ng bagsak talaga. Mulaan niya nang pumutok ang isyu ng Dengvaxia, maraming mga Pilipino na ang natakot magpabakuna kahit pa ng mga bakunang matagal nang napatunayang epektibo gaya ng bakuna sa tigdas. Dahilan kung bakit nakapagtala na rin ng DOH ng mga measles outbreak sa Zamboanga noong Pebrero, kung saan 6 ang naitalang nasawi. Nitong Oktubre nakapagtala rin ng 300% na pagtaas ng kaso ng tigdas sa Bicol. At kahapon lamang, 18 na ang naitalang nasawi sa tigdas sa Sarangani Province mula sa 84 na tinamaan ng sakit doon. Karamihan sa apektado ng tigdas ay nasa 4 na buwan hanggang 40 taong gulang at karamihan ay mga babae. Nakitaan ng mga ito ng mga sintomas gaya ng lagnat, sipon, ubo, pamumula ng mata, pamamaga ng lalamunan at rashes sa buong katawan. Lahat ng mga naitalang may tigdas ay hindi pa nagkakatigdas noon. Bumuo naman ang investigating team ang DOH para sa naturang mga kasong naitala sa Sarangani Province. Ang mga kaso ay mula sa Bilaan Tribe na hindi sanay magpabakuna. Ayon pa kay Secretary Duque, conflict-affected area din ang mga lugar kaya isa rin itong dahilan kung bakit hindi agad naabot ng serbisyong medikal ng pamahalaan. It's also NPA infested, and so this is really one of the challenges under the universal health care. No? This is something that we really need to prioritize. No? Samantala nabakunahan na ng DOH ang 200 bata sa mga lugar kung saan may naitalang kaso ng tigdas upang wag nang mahawa ang mga ito. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Itinuturing ng Philippine National Police na dagok sa kampanya kontra iligal na droga ang pagkakakonvict sa mga ito. Ngunit hindi umano ito dahilan para itigil ang war on drugs ng pamahalaan. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Iginagalang ng PNP ang guilty verdict ng korte laban kay PO1 Jerwin Cruz, PO1 Jeremy Pereda at PO3 Arnel Owares ng Caloocan PNP kaugnay sa pagpatay sa 17 anyos na si Kian de los Santos. Ngunit aminado si PNP spokesperson Police Chief Superintendent Benigno Durana Jr., malaking dagok ito sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Sa kabila nito, tuloy anya ang war on drugs at hindi sila magpapaapekto. Sinabi pa ni Durana, ang ginawa ng 3 pulis ay hindi sumasailalim sa kabuuan ng PNP organization at di nila kinukonsinti ang gumawa ng mali. This is probably a setback. But at the same time, we are equally, telling our people, and as expressed time and again, even by the Commander-in-Chief, that he will be fully supporting police personnel, security personnel who are doing their job within the bounds of the law. But those who are doing their job outside of the bounds of the law, we are equally hard against them. Binigyang diin nito na walang utos ang pamunuan ng PNP sa mga pulis na patayin ang mga drug suspect at sa halip ay igalang ang karapatan ng mga ito. Kahapon, nagbaba ng desisyon ng Caloocan RTC kung saan napatunayang guilty sa kasong murder ang 3 pulis Caloocan dahil sa pagpatay sa binatilyo. Ayon sa korte,
Positibong kinilala ng mga testigo ang 3 pulis na kumuladkad kay Kian mula sa sari-sari store patungo sa pampang ng Tulyahan River kung saan ito pinagbabaril. Positibo ring kinilala at napatunayan sa mga ebidensya na si PO1 Pereda ang ikalawang bumaril sa binatilyo. Habang si Cruz naman ang nagsilbing bantay upang tiyakin ang pagkamatay ng biktima sa kamay ng kanyang mga kasamahan. Ayon pa sa korte, nakikisimpatya ito sa mga pulis na inilalagay sa alanganin ng kanilang buhay sa pagtupad ng tungkulin, ngunit hindi makatwiran ng paggamit ng sobrang dahas, lalo na kung hindi naman kinakailangan. Sabi pa ng korte, hindi kailanman naging bahagi ng pagpapatupad ng batas ang pagpatay. Dahil dito, hinatulang makulong ng mula 20 hanggang 40 taon ang mga akusado. Pinagbabayad din sila ng korte ng tig 145,000 piso na danyo sa pamilya ng biktima. Walang pagsidla ng tuwa ang pamilya ni Kian sa naging hatol ng korte. Nakuha namin yung hustisya para kay Kian. Yan po ay patunay na may rule of law, rule of truth and justice sa ating bansa. Pinawalang sala naman ng korte ang 3 pulis sa kasong planting of evidence dahil walang ibang testimonya o dokumento na magpapatunay na tanim ang baril at iligal na droga na nakuha sa binatilyo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines. Itinanghal na Pop Musical Live Radio Program of the Year ang programang The Road Show ng Wish 1075 sa P-Pop Awards 2018 kagabi. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Kasabay ng pagsasahimpapawid ng Wish 1075 noong 2014 ay ang paglulunsad ng natatanging konsepto na FM on Wheels, ang Wish Bus. Mula noon hanggang ngayon ay umaarangkada ito sa iba't ibang lugar para magbigay ng free entertainment sa pamamagitan ng programang The Road Show. Sa programang ito ay nakapagbabahagi ng talento at husay ang OPM artists at bands. Oh, I finally found someone. Araw-gabi, nasa isip ka. Kung di rin tayo sa huli. Hindi lamang mga Pilipino, kundi maging international singers ang nagkaroon ng live performances sa The Road Show. Guaranteed I could blow your mind. And tonight I'm alive in a... And sometimes when we touch. Dahil sa one-of-a-kind musical entertainment na hatid ng The Road Show, kagabi ay itinanghal ang programa bilang Pop Musical Live Radio Program of the Year sa P-Pop Awards 2018. Ladies and gentlemen, Pop Musical Live Radio Program of the Year is Road Show of Wish 1075. It just feels so surreal that the Road Show has won an award. Some would say it's long overdue since it is, well, a show that really does innovate OPM and radio broadcasting. This award I dedicate not only to the wishers but the man behind all of these innovations. The man whose brainchild it was, that's Kuya Daniel Razon. Samantala mula sa Pilipinas, nakarating na rin ang The Road Show sa Amerika ngayong taon sa paglulunsad ng Wish Bus sa Hollywood. Ang Wishclusive performances na kuha sa programa ay patuloy na kinagigiliwan ng wishers sa iba't ibang bahagi ng mundo at umaani ng milyon-milyong views sa YouTube. Kaya naman hanggang ngayon ay nananatili pa rin nangungunang FM YouTube channel sa bansa ang Wish 1075 na mayroon ng 4.1 million subscribers. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang lalaking nabangga ang sinasakyang motorsiklo sa isang pampasaherong jeep sa Dasmariñas City kanina madaling araw. Narito ang report ni Benedict Samson. Nakaupo pa sa gilid ng kalsada ng madatnan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking biktima ng aksidente sa motorsiklo sa Emilio Aguinaldo Highway, Barangay Salitran 2, Dasmariñas City, pasado 1:00 kaninang madaling araw.
Kinilala ang biktima na sina Christian Corsigo, 33 anyos. Nagtamo ng mga gasgas sa likurang bahagi ng ulo at kaliwang binti si Corsigo na kaagad namang nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Wala naman tinamong sugat ang angkas nito na si Ulysses Torres. Ayon kay Corsigo, papauwi na sila sa Alfonso, Cavite nang bumangga sila sa likurang bahagi ng isang papaserong jeep na kanilang sinusundan dahil bigla umano itong nagpreno. Matapos malapatan ng paunang lunas si Corsigo ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Cavite. Matapos mahulihan ng sako-sakong materyales sa paggawa ng shabu, nakasabat ng 2 kilong shabu at ilang pang materyales sa paggawa ng ipinagbabawal na droga sa condominium unit ng Korean national na kinilalang si Jong Hee Kim sa San Juan City kagabi. Narito ang ulat ni Bernard Dadis. Natunto ng Philippine National Police ang kinutuluyan ng Korean National na naaresto ng PNP noong Miyerkules dahil sa iligal na droga. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng PNP ang condominium unit ng suspect na si Jong Hee Kim sa Green Hills, Mandaluyong City pasado alas 10 kagabi. Nakakuha mga pulis ng nasa 2 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 13.6 million pesos. Mga under process na shabu, weighing scale at iba pang gamit sa paggawa ng shabu. Meron ding natagpo ang iba't ibang denominasyon ng pera na nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso na hinihinalang nakolekta ng suspect sa pagbebenta ng iligal na droga. Ayon kay NCRPO Chief Guillermo Eliazar, kalilipat lamang ng suspect sa naturang kondo noong linggo November 25. Posible manong naglilipat ng gamit ang suspect mula sa isang tagong laboratorio. Based on the investigation conducted by our operatives, itong ating subject na ito ay chemist na nagluluto ng shabu. Aside from that, he is being utilized by a syndicate to produce large-scale manufacturing of shabu. Samantala, nilinaw naman ni Eliazar na aabot lamang sa 2.3 billion pesos ang maaaring magawang shabu mula sa mga sangkap na nakumpiska sa suspect noong Miyerkules na unang naiulat kahapon na aabot sa 4 na bilyong piso. Sa kasalukuyan ay na-inquest na si Jong Hee Kim sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang follow-up operations ng PNP sa pagtukoy sa kinaroroonan ng laboratorio ng suspect at ang sindikatong kinabibilangan nito. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Leftist groups gather to protest against G20 summit in Argentina. Clarence Shaughnessy has this story. As world leaders descended on Buenos Aires for the Group of 20 summit on Thursday, leftist and social groups from around Latin America gathered outside Argentina's Congress building for a counter-conference dubbed the People's Summit. Demonstrators made their way to the meeting with signs and banners denouncing the G20 and the International Monetary Fund. It's really easy to make decisions and plans without the participation of those who it truly matters to. And that's the way things are done, to benefit the few and not to benefit everyone. We need another level of exchanges with the world. We need exchanges that benefit countries that want to develop. We need the Mercosur. We need to have relations with Latin America. And that's not on the G20's agenda for this summit. Participants told Reuters the G20 gathering of industrialized nations did not have their best interests at heart and called for more social development in Latin America and other poorer countries. The G20 summit brings leaders of the world's 20 top industrialized countries together to discuss issues such as trade and climate change. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, USA. Angry farmers gather in New Delhi to protest issues on loan waivers and better minimum support price for their produce. Diwash Rai reports. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार से फसल की कीमतों पर ऋण और तय परिसंपत्तियों पर एक पूर्ण छूट प्राप्त करने की मांग रखते हुए गुरुवार को भारत की अलग अलग जगह से नई दिल्ली में हजारों किसानों इकट्ठे हुए थे। 2 दिन की रैली किसान समूह से आयोजित किया गया था। उस आंदोलन पर भारत की सारी किसान संघर्ष संघ समिति और विपक्षी पार्टी का शामिल होने का उम्मीद किया गया था। सही मायने में किसान का, उसकी मेहनत का, उसकी जमीन का ठेका, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी मवेशी,
खेती के ऊपर जो उसका सारा खर्च है, उसकी दिहाड़ी और जमीन का ठेका, और उसके ऊपर पूरी की पूरी लागत, ट्रैक्टर की बुआई, ट्रैक्टर का डीजल और फर्टिलाइजर का सारा खर्चा जोड़ करके, और उसका 1.5 गुना मूल्य अगर लागू करें तब हम मानेंगे ये पूरा का पूरा ढकोसला है। मोदी की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों की द्वारा किया गया नवीनतम आंदोलन है, जो अगले साल मई में एक सामान्य चुनाव का सामना कर रहे हैं। 2014 में भारतीय किसानों ने मोदी को भारी मत के साथ वोट दिया था, लेकिन ग्रामीण आय में विफल होने से 2019 में उस समर्थन को नुकसान पहुंचाया जा सकता। योगेंद्र यादव जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसानों की मांग में सभी किसानों और ऋण छूट के लिए फसलों पर एक निश्चित इष्टतम समर्थन मूल्य शामिल है। विरोध के दूसरे दिन किसानों को कृषि संकट पर चर्चा करने के लिए सांसद के 3 सप्ताह के संयुक्त सत्र की मांग करने के लिए राजधानी में सांसद की सड़क की ओर बढ़ने की उम्मीद है। 2 दिन का विशेष अधिवेशन कम से कम करवाइए और किसान के 2 कानून पास कीजिए। वो कानून किसानों ने खुद बना दिए हैं, पास भी करवा लिए हैं, पार्टियों को दिखा लिया है, संसद को दिखा दिया है, इस वक्त संसद के पटल पर पड़े हैं। 2 कानून है। पहला, किसान को अपनी फसल का दाम गारंटी से मिले, पूरा दाम और कानूनी गारंटी से मिले, और दूसरा, किसान को हर किस्म के ऋण से, कर्ज से एक बार मुक्त किया जाए। ये दोनों होंगे, इससे किसान की समस्या खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन किसान का नाक जो है वो पानी से ऊपर आ जाएगा एक बार, और कम से कम किसान सांस ले सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। दिवस राय, UNTV न्यूज एंड रेस्क्यू, मुंबई, इंडिया।